Ang teroristang si Shams Sadin-Jabbar ay nakatira sa isang lumang trailer sa Houston, Texas, malapit sa isang moske. Nagulat ang kanyang mga kaibigan at pamilya sa kanyang ginawang karahasan na hindi nila inaasahan. Ayon sa FBI, ang pag-atake ay isang inspiradong gawa ng ISIS, na nagbigay diin sa panganib ng mga lone wolf terrorists. Ang mga ganitong terorista ay kadalasang mahirap hulihin at pigilan, na nagiging hamon para sa mga otoridad. Ipinahayag ng kanyang kapatid na si Jabbar ay nakaranas ng mga personal na problema, tulad ng mga diborsyo, na nag-ambag sa kanyang radikalisasyon. Sa kanyang mga online na video, nagpakita siya ng mga pahayag na naglayong saktan ang kanyang pamilya. Samantala, tinutukoy ng mga otoridad ang pagkakatulad sa pagitan ng insidente sa Las Vegas at isang teroristang pag-atake sa New Orleans. Pareho silang may kinalaman sa mga sundalo na naglingkod sa Afghanistan, na nagdadala ng mga tanong sa seguridad. Patuloy na nag-aaral ang mga investigador ng mga ebidensya mula sa mga telepono at komputer upang makakuha ng mas malawak na impormasyon. Mahalagang bahagi ito ng kanilang masusing pagsisiyasat upang matukoy ang mga pangyayari. Ipinahayag ng gobernador ng Louisiana na hindi dapat matakot ang mga tao, at patuloy na nagsasaya ang mga mamamayan ng New Orleans kahit na may nangyari. Nagsisilbing inspirasyon ang kanilang katatagan at pagkakaisa. Sa kabila ng mga pagsubok, may mga sleeper cells na patuloy na nagiging banta sa seguridad ng mga Amerikano. Ang mga ito ay nag-ambag sa lumalalang panganib ng terorismo sa bansa, na dapat tutukan ng mga otoridad. Bukod dito, ang mga demonstrasyon na sumusuporta sa terorismo ay nagiging sanhi ng hidwaan. Ang ganitong mga kilos ay nagdudulot ng takot at pag-aalala sa komunidad, lalo na sa mga biktima ng mga pag-atake. Ang pagkakabuhay muli ng mga teroristang grupo, tulad ng ISIS, ay isa sa mga seryosong isyu na kinakahara. Ang pagtaas ng ganitong mga aktibidad ay nagiging malaking hamon para sa mga ahensya ng seguridad upang mapanatili ang katahimikan. Mahalagang kilalanin ang mga lone wolf na pag-atake, na hindi nakikipag-ugnayan sa sinuman. Ang mga ito ay nagdudulot ng takot at pag-aalala sa mga tao, na nagpapakita na nagbabagong kalagayan ng seguridad. Nagbigay ng pahayag ang pamilya ng sospek na hindi nila siya kilala. Sinasabing siya ay may ibang pagkatao bago ang insidente, na nagdulot ng pag-aalala sa kanyang pagbabago. Mahalagang sinisyasat ng mga otoridad ang mga dahilan sa pagkakaroon ng radikalisasyon ng sospek. Kabilang sa investigasyon ang kanyang nakaraan bilang sundalo at ang mga video na kanyang ibinahagi online. Si Jabbar ay nagsilbi sa Army at Army Reserve sa loob na mahigit isang dekada bilang information technology specialist. Maaring nakaapekto ang kanyang mga karanasan sa militar sa kanyang pag-ugali. Ayon sa mga kapitbahay, si Jabbar ay tila tahimik na tao na walang anumang senyales ng problema. Nagulat sila nang malaman ang kanyang koneksyon sa teroristang pag-atake. Patuloy ang investigasyon ng FBI sa insidente, kasama ang paglabas ng mga lawan upang humingi ng tulong mula sa publiko. Ang insidente ay tila na-inspire ng ideolohiya ng mga dayuhang terorista. Nagsimula ng higit isang dekada ang pag-uusap tungkol sa mga individual na nakakaranas ng radikalisasyon. Mahalaga ang pagkilala sa mga dahilan ng kanilang pag-radicalize upang mas maunawaan ang issue. Nagsagawa ang FBI ng investigasyon upang matukoy ang koneksyon ng New Orleans attacker sa ISIS. Ang pag-unawa sa kanyang motibo ay isang mahalagang bahagi ng proseso.